Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, December 16, 2024. At latest update sa bagong low pressure area na binabantayan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto sa may eastern section ng Southern Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang mga localized thunderstorms naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito asahan naman yung generally fair weather condition maliban lamang sa panandaliang buhos ng ulan lalo na sa hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinag-aanda pa rin tayo dahil ayon sa pag-asa, isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Disyembre. At ang mga bagyong ito ay mga landfalling, kaya naman ngayon pa lamang ay pinag-ahanda na tayo. Samantala, ayon nga sa datos ng Joint Typhoon Warning Center, nakapasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan natin na low pressure area na pinangalanan na Invest 96W na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Ayon naman sa pag-asa ay may inaasahan na mabobuong low pressure area sa mga susunod na araw na nakapaloob din sa may Intertropical Convergence Zone na posible magpaulan sa may eastern section ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Kaya naman ating babantayan ang magiging development nito kung matutuloy o hindi bilang isang bagyo. At ang susunod na pangalan ng bagyo na gagamitin ng pag-asa ay Bagyong Kirubin. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan sa Bicol Region at Eastern Visayas ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Caraga at Davao Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ang Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Dulot naman yan ang Northeast Monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Dulot naman yan ng Northeast Monsoon. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Visayas ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at western coast ng Pangasinan. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat
dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Keep safe everyone.